Ladies, alam nyo ba na kapag mahal na mahal ka ng lalaki, may mga bad effects din or mga negatibong aspeto ng sobrang pagmamahal. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga bad sides or yung mga negatibong aspeto kapag sobrang mahal ka ng lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Number 8, withholding affection. So, parang ano rin to, parang blackmail ba? Pero similar sila. So, ito yung kapag meron kayong pagtatalo, ay literal na hindi ka na niya papansinin or hindi ka na niya kakausapin or maaring aalis siya. Hindi siya magpapaalam. Wala siyang sasabihin kung saan man siya pupunta. Basta disconnected na kayo physically at sa mga communication, ways of communication ay wala na. Hindi mo na siya makontak. So ito yung isang ginagawa ng tao kapag gusto niya na ipanish ka or saktan ka dahil sa meron kayong hindi pagkakaunawaan. Pero ginagawa lang niya yun para mas lalo mo siyang hanapin or feeling niya kapag ginawa niya yun ay mag-aalala ka, hahanapin mo siya at kung ano-ano pang paraan para siya ay mahagilap mo. Ganon ang tumatakbo sa utak ng lalaking yan. Isang pagpapakita na meron siyang disorder, medyo distorted na reasoning or pag-iisip dahil sa sobra-sobrang pagmamahal sa iyo ng lalaki. Number 8. Number 7, ito yung paranoia or nagiging paranoid na siya. So, delikado ito, nakakatakot ito kasi hindi pa nangyayari, pero feeling niya nangyayari na. So, marami nang nabubuong eksena sa kanyang utak. Okay? Pinaghihinalaan ka na ng mga kung ano-anong mga maling gawain. Maaring tingin niya ay meron ka ng kinakatagpo kapag umaalis ka ng bahay. O feeling niya meron ka ng ibang mahal. Basta lahat-lahat na ay kung ano-ano na yung mga nabubuong mga eksena sa kanyang isipan against you. Dahil nga nagiging paranoid na siya, nakakatakot yun, di ba? So, sigurado na pag uwi mo, aawayin ka na niyan. Sasabihin niya sa iyo, sino na ang kasama mo? Nagkita ba kayo ni ganito? O, di ba? Saan kayo pumunta? O, kung ano-ano na yung mga tanong na talaga namang masasakit ang mga pinagsasabi, di ba? Wala ka namang ginagawa, pero nahusgahan ka na. Kumbaga, advance na yung isip niya. Di ba? Delikado yun. Wala ka pang nagagawa, pero buo na yung kwento. Naku! Number 7. Number 6, lack of boundaries. So, since ano na siya, insecure na siya, obsessed na siya, possessive, seloso, so wala ka na talagang privacy kapag ganyan. Lahat na lang sa iyo ay kanyang titignan. Talagang minomonitor ka. Talagang para siyang investigador kapag ikaw ay inuusisa. Di ba? So, lahat is chinecheck niya sa iyo. From yung mga tanong niya hanggang sa telepono mo, hanggang sa lahat-lahat ng information na gusto niyang makuha sa iyo ay gagawin niya. Kasi nga, naging investigador na siya sa pakikitungo sa iyo dahil sa sobra-sobrang love or parang hindi na love, parang ano ba ang tawag doon? Obsession? So, ayan po, ang number 6. Number 5, ito yung nagiging obsessive na yung ugali niya or obsession, ganun. So, lahat na ng galaw mo ay kanyang minomonitor, okay? So, kapag umalis ka, papayagan ka, pero maya't-maya ay tumatawag na siya, nagte-text na siya. Kailangan mag-reply ka or else talagang away yan pag uwi mo. So, dahil ganyan na ang mga galawan niya, dahil sa mahal na mahal kanya, nagiging masama na yung kanyang pakikitungo dahil sa ganyang negatibong effect ng sobrang pagmamahal niya. Nagiging obsessed, nagiging possessive, nagiging seloso, di ba? Halos negatibo lahat yon. So kapag napapansin mo na parang wala na siyang tiwala sa iyo at lagi ka na lang minomonitor sa lahat ng pinupuntahan mo, yan na yung isang negative sign ng lalaki na obsessed, sobrang mahal na mahal ka. O, di ba? Lahat ay hindi masaya. Meron din talaga yung negative na aspeto ng pagmamahal. Number 5. Number 4. Ito yung mood swings. Oh, so ito yung mga
mapapansin mo sa mga pagkakataon na okay kayo, ang saya-saya nyo, wala kang makita na problema, then all of a sudden, biglang nagbago na yung aura, yung mood niya. Kung kanina tuwang-tuwa kayo, nagtatawanan kayo, ngayon biglang parang naiinis na, galit, yung mukha niya ay hindi mo na maipinta. Maaring merong nag-trigger sa kanya, maaring may nakita siya, maaring may napansin siya sa mga surroundings nyo about sa'yo or anything na nakakaapekto doon sa kaniyang nararamdaman sa iyo, okay? So, napakadaling magbago ang kaniyang mood dahil nga sa labis na pagmamahal sa iyo ay minsan nagiging negative na yung mga tumatakbo sa kaniyang utak at apektado diyan yung kaniyang mood, yung kaniyang overall na being. O, di ba? Tuwang-tuwa kayo tapos biglang galit, di ba? Mga ganon. So, ayan po ang isang bad sides kapag labis na ang pagmamahal ng lalaki sa iyo. Number 4. Number 3, ito yung insecure or insecurity. Hindi ko nila lahat, pero may mga lalaki na mataas din ang insecurities. At mapapansin mo yan kapag lagi-lagi kang inuusisa, kapag lagi-lagi kang tinatanong. Madalas tinatanong ka kung saan ka galing, sino ang mga kasama mo, di ba? Minsan tatanungin ka pa kung totoo bang mahal mo ako, mahal mo ba ako? At yung mga tanong na yan, lagi-laging paulit-ulit na tinatanong sa iyo. So lumalabas na insecure siya. Wala siyang tiwala sa sarili niya or wala siyang tiwala sa iyo. Lumalabas yung mga insecurities na yan dahil sa sobrang pagmamahal niya. At minsan, yung mga tumatakbo na sa isip niya ay mga kung ano-ano ng mga negatibong palaisipan. Lahat ng galaw mo, lahat ng pinupuntahan mo, ultimo cellphone mo ay kailangan niyang malaman kung ano ang meron, ano ang mga updates tungkol sa iyo. Kasi insecure siya. Wala siyang tiwala. Number 3. Number 2, ito yung over-possessiveness. So, kapag sinasabing possessive, dala rin ito ng pagseselos. So, similar eh. Pero ito, mas minamanipulate ka na. Mas kinokontrol na niya yung mga galaw mo dahil ayaw niya na makita ka na nandun sa labas, na nakikipag-usap kung kani-kanino. Kasi nga, very possessive siya. Gusto niya na siya lang ang kausap mo. Dapat sa kanya lang yung attention mo. Ayaw niya na nakikita ka na kung kani-kanino nakikipag-usap. So, jealousy and possessiveness ay medyo relative or similar, okay? So, ayan po ang number 2. Number 1, ito yung jealousy. Nako, hindi talaga maaalis ang selos. Normal ang pagsiselos na yan. Pero, kapag labis-labis ang pagsiselos, doon na siya nagiging masama. Kasi alam niyo, kapag iba na ang nagiging ugali, iba na yung pakikitungo ng lalaki sa iyo. Kapag sobra na siyang nagsiselos, nako, delikado ang lagay mo, okay? Madalas, dahil yan sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Kaya lumalabas na yung mga emotions na sobrang matindi. At dahil sa hindi na niya nakokontrol yung kanyang emotions, yung kanyang sarili dahil mahal na mahal ka niya, doon na nagiging masama. At kapag nakikita ka na kung kani-kaninong tao ka nakikipag-usap, friendly ka sa mga tao, sociable ka, talagang ganyan ang mangyayari sa lalaki. Selos ang mananaig at madalas hindi na nakakapag-isip ng tama ang lalaki or tao kapag sobrang selos na yan. So ayan po ang isang bad side ng sobrang pagmamahal. Number 1. So, ayan po ang ilan sa mga ginagawa ng lalaki kapag sobrang mahal na mahal ka. Ito yung mga bad sides. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.